anak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Sandro Marcos ay sinermonan daw po si VP Sara at ang lahat ng mga Duterte. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Naway ayos lamang po tayo dyan, mga sangkay. At ito, pag-usapan po natin ang isa sa mga content ngayon na atin pong nakita, mga sangkay. Magre-react po tayo. Dahil yung po dito, mga sangkay, nasermonan daw po sila VP Sara at ang mga Duterte ni Sandro Marcos. Aba, tingnan po natin. But anyway guys, before we start, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-check nyo na lamang po sa baba, mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe. Pindutin nyo po yan, then click the bell and click all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout nga pala sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. At syempre, i-like nyo po yung ating video ngayon. Okay guys, ito na nga po ang tingnan po natin. Ito po ay isang content na nakita po natin. Ito po ay magaling po itong gumagawa ng content eh. Medyo malalim po kung gumawa ng mga video. Panoorin po natin. Sandro Marcos, sinermonan si VP Sara at mga Duterte. More than just a job, public service is a lifelong commitment. Every bill we propose, every law we pass, every reform we champion must be grounded in the principle that governance exists not to rule. Alam nyo guys, itong si Sandro Marcos, ano siya eh, matalino din po talaga mag-isip, no? At maging yung pananalita niya, mga sangkay, malayong malayo po ito sa ibang mga politicians, no? Ang nakikita po natin dito, mga sangkay, yung pagiging isa po niyang dugong Marcos, no? Para pong apulakay kung magsalita. Though may binabasa po siya, no? Mukhang ito po kasi ngayon yung trend eh, may mga binabasa. Pero ngayon, si Apulakay, iba po siya eh. Wala po siyang binabasa, mga sangkay. Pero halos sa hawig na hawig po manalita itong si Sandro Marcos. But to uplift. Ano ang tunay na mensahe sa likod ng kanyang talumpati? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro at tayo magpatuloy. Isang tahimik ngunit makapangyarihang eksena. Tumayo si Sandro Marcos sa harap ng House of Representatives. Walang palakpak, walang ingay, pero ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Public service is not just a job, but a lifelong commitment. Matipid ang kanyang ngiti, pero ang kanyang mensahe, isang tila paalala o Marcos na Marcos yung datingan, no? Para pong si Ferdinand E. Marcos kung tumingin, mga sangkay, at yung itsura po niya habang nagsasalita. banat dumediretso sa pinupuntirya. Pero sino nga ba ang tinatamaan? Ang mga Duterte ba? Si VP Sara ba? O ang mismong sistema ng politika sa Pilipinas? Pwedeng buo, mga sangkay, mga Duterte, since sila po ay nanggugulo ngayon, di ba? At ang buong sistema ng politika sa ating bansa na nagiging hagdan ng kaguluhan ng politics sa Pilipinas. Maraming nagtatanong, maraming nag-aalangan. Baka may tinutukoy si Sandro. Pero ano nga ba ang tunay niyang gustong iparating? Hindi isang pribilehiyo, kundi isang pananagutan. Habang dumadaloy ang kanyang talumpati, isa-isang binitawan ni Congressman Sandro ang mga salitang tila naglalalablab. More than just a job, public service is a lifelong commitment. Isang malinaw na pahayag, pero may bahid ng pananawagan. Sino ang kanyang pinapatamaan? Sa panahong kabi-kabila, ang usapin sa politika, mula sa confidential funds ni VP Sara hanggang sa tila lumalawak na agwat sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Ang ganitong mga pahayag ay hindi simpleng pananalita lamang. Hindi siya nagbabanggit ng pangalan. Hindi niya diretsahang sinasabi, pero hindi pa malinaw kung sino ang dapat makinig. Sino ang dapat magising? Every bill we propose, every law we pass, every reform we
champion must be grounded in the principle that governance exists, not to rule, but to but to uplift. uplift. Grabe, ang lalim nun mga sangkay. Grabe to. Every bill we propose, every law we pass, every reform we champion must be grounded in the principle that governance exists, not to rule, but to uplift. Makahulugan mga sangkay. Rule, But to but to uplift. uplift. Kung hindi mo pa rin nakikita ang malalim na patama, isipin mo ito mabuti. Sinabi niyang ang gobyerno ay hindi para maghari, kundi para maglingkod. Correct. Pero sino nga ba ang nasanay sa paghahari? Ayan na, mga sangkay. Mukhang magkakaalaman na kung saan papunta. Sino ang madalas ipamukha ang kapangyarihan kaysa sa tunay na serbisyo? Sino ang madalas gawing personal ang pondo ng bayan at itago ito sa likod ng confidentiality? Sino? Walang sagot. Malamig na hangin na bumalot sa silid ng kamara. Walang sumagot, walang kumibo. Pero alam ng lahat, may tila pinapatamaan. Pero alam nyo mga sangkay, ang mga Marcos kasi, hindi po sila yung tipong direkta kung magpatama. Tingnan nyo po si PBBM, di ba? Every time po na magsasalita po siya mga sangkay, kahit po yung pinagbantaan po yung buhay nila, na pamilya, mga sangkay ng vice presidente, di ba? Hindi po nagsalita sila PBBM ng kung anong masamang tinapay na reply na tipong papangalanan nila na ikaw, VP Sara, ganito ka. Bakit mo ginagawa sa amin yan? Hindi po mga sangkay. Ang mga Duterte, sila po yung madalas mag-mention sa pangalan ng mga Marcos, di ba? Romualdez, Marcos, Bongbong Marcos, Liza. Yan po yung mga pinapangalanan nila. While itong mga Marcos, hindi po sila nagpapangalan ng derecha, yung tumbok mga sangkay. Ang lagi po ninyong papansinin, every time na mayroon po silang sinasabi, makahulugan mga sangkay. Malalim po yung kanilang speech. No? At kadalasan, hindi po natin naaarok ito at hindi po natin maintindihan. Pero mga sangkay, mayroon po pinapatungkulan ang mga message po nila. Kaya buti na lang ito pong channel na ito, subscribe niyo po ito, sa iyong araw, malalim po kung gumawa ng mga content, mga sangkay, yung mga analysis nila, no? Malulupit. Kaya ito po ay bahagi daw po ng sermon ni Sandro Marcos. But what do you think, guys? Sa tingin nyo ba si VP Sara at ang mga Duterte ay pinapatamaan, mga sangkay? Alam naman po natin na ngayon, talagang nagniningas, no? Itong hidwaan ng mga Duterte at mga Marcos. Pero, may mga napapansin din po tayo. Kalmado po ang mga Duterte sa ngayon laban kay PBBM. Nakaraan nga mga sangkay, meron po mga pambobola na naman po si Tatay Digong kay PBBM. Pero mga sangkay, syempre, hindi po tayo naniniwala sa mga ganun. Kasi alam po natin na at any moment, magbabago po yung statement ni Tatay Digong at bibirada na naman po kay PBBM. So, nasanay na po tayo sa ganyan mga sangkay. Nagbe-mention talaga ng pangalan. So, sa kabila po ngayon ng katahimikan, hindi po natin alam kung anong tumatakbo sa isipan ng mga Duterte. Pero ito mga sangkay, itong makahulugan po na mensahe ni Sandro Marcos, not directly mga sangkay sa mga Duterte, pero kumbaga, kung matalino sila mag-isip, maiisip po talaga nila o marirealize nila na, teka lang, mukhang kami yung tinutukoy ng batang ito 'Di ba, mga sangkay? Tayo naman, tayong bilang mga Pilipino, kapag dating po sa mga ganitong klaseng banatan ng mga politicians, please, kalma lamang po tayo. Itong mga politiko, pwede po sila maging magkaibigan after ng hidwaan, pwede magplastikan at any moment, pwede magbardagulan. Ganyan po ang takbo ng politika sa ating bansa. At kung tayo mga Pilipino, masyado po tayo maaapektuhan, kawawa po tayo. So, matuto po tayong kumalma, mag-relax at umintindi mga sangkay sa mga bagay-bagay na nangyayari sa Pilipinas. Especially politics. We know kung gaano po karumi ang politika sa ating bansa. At kung tayo, masyado po tayong panatiko, kakampi tayo sa ganito, at masyado po tayong diehard, nako po, tayo lamang po ang kawawa mga sangkay. Tandaan po natin, hindi po tayo pakakainin nito mga politicians na kagaya ng pagpapakain nila sa kanilang mga pamilya. Tayo pa rin po ang kakayod sa mga sarili nating buhay. So kung tutulong sila o hindi, mga sangkay, ang mahalaga, wag po tayo masyadong umasa
No? Masasaktan lang po kasi talaga tayo. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Sa tingin nyo ba si VP Sara ang pinapatungkulan sa mensahe po ni Sandro Marcos? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung mga topic natin dito regarding po sa mga nangyayari sa ating mundo. At kahit dito sa Pilipinas, yung mga misteryosong mga nangyayari, related din po sa Bible prophecy. So, hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.